This 1:6 scale figure is a salute to my friend who has served in the Philippine Navy SEALs and also to those other fellow service members who served under the flag to serve God and country. I'll be proceeding this review in Tagalog or in Filipino. So this 1:6 scale figure is a twin copy. So dalawa siya na exactly built to the dot na design, no? The other figure nandoon sa kaibigan ko na nagpagawa ng sarili niyang figure ng ganito rin. So down to spec kung ano yung eksakto na dala niya, ano yung suot niya, ano ang gamit niya, paano niya na nilalagay yung equipment niya sa kanyang system to the dot. Yan, so say hello pala to my special guest. So yan, si Mr. Hyde, build a figure piece from Marvel Legends. So mascot ko yan sa aking review table. Okay, so ang uunahin talaga natin basta nagbi-build tayo ng figure, tulad lang nagbi-build ng bahay, is yung foundation. Foundation ng isang 1:6 scale na figure, of course, is yung body. So, all the rest ng accessories na nakikita natin is secondary to yung frame. So, syempre, maghahanap tayo ng figure na same likeness doon sa person na nagpapagawa sa atin. So, yun, ang inuna ko talaga is ang body. So, I just got lucky dito sa build na to ng 1:6 scale figure ng Navy SEALs. Dahil yung body, ulo, kamay, isang system nakuha ko na. So, hindi ko kailangan mag-retrofit. Kasi ang napakahirap na gawin yung retrofitting. Kasi kung for example, kinuha nyo lang yung headpiece, tapos yung body belongs to a different company, iba yung joining system ng ulo sa katawan. So, yun, mahihirapan ka talaga kasi kailangan mo talagang maglabas ng eksakto knife yan. So, dagdag bawas kanyan, dagdag bawas until makuha mo yung fit. Ang pangit pa kasi kung nagre-retrofit ka, ang katawan is iba from the body, ibang manufacturer, pag na-damage mo yung ulo, na sobra ang bawas mo ng neck area dahil sa pag-fiddle mo ng ulo, kailangan mong bumili ng ikalawang piece of the same head. Minsan being sold ngayon pa naman COVID, ang being sold isang ulo lang, one piece. So ako, I just got lucky na buong katawan nakuha ko ng Asian. So hindi ko na kailangan mag-retrofit ng figure. So pwede na ako mag-proceed towards the other aspects ng build. So masaya din kami nang nakuha namin itong itong body na to na Asian. Same likeness din sa kanya. So kung ano yung itsura niya, may semblance. So ang order agad ako kasi syempre I will be keeping yung personal copy ko. Bibigay ko yung isa sa kanya. So dalawang figure na base body ang binili ko. Tapos ang next na item na is yung uniform. Ngayon, very distinct ang uniform ng NAVSOG or Philippine Navy Special Operations Group, kasi sila yung specific talaga na operator na ang uniform is tiger stripe. So dun medyo lang tayo nahirapan sa paghahanap ng uniform set, especially yung ganito ang kulay ng striping, ang combination. Kasi ang tiger stripe na uniform napakaraming combination siya. Hindi lang siya tiger stripe lang na tiger stripe. Napakadami ng combination ng mga colors. So minsan ang color ng stripe black. Meron naman iba dark green.
Meron naman iba light green. Yung sa Nabsog specifically, ang combination ng color ng ano nila ng tiger stripe nila is something similar to this tricolor. So may mixture ng dark green ang primary na stripe, tapos may tints of brown, and then light, very light na green. So yun, kailangan mong mag-review, tapos o-order ka. Pagdating sa'yo, kung hindi tama yung shade, kailangan mong email back yung produkto, tapos kukuha ka na naman ng panibago from a different seller online. So, ganun lang talaga yung proseso. Kasi kapag gagawa ka ng 1:6 scale, kailangan talagang, especially kung yung gagawin mo talaga for a certain person, kailangan talagang exact to the dot talaga yung ibibigay mo sa kanya. Kasi it's a representation of him nang nasa serbisyo pa siya. So once na-cover mo na yung pinaka foundation ng isang 1:6 na build na katawan and yung uniform, the accessories will follow. So yun, medyo napaka-easy na hanapin online kasi napakaraming mga available na resources, except for talaga specific color of uniform and the body. Doon talaga struggle yan once mag-start ka ng isang 1:6 scale na build. Okay, so primary na rifle, of course, nung time niya hindi pa yung bagong issue ngayon na rifle ng Philippine Armed Forces na M4. So yung dati na service rifle nung kakilala ko, ito yung Vietnam era pa na XM177E2. So yung very thin pa ang profile ng handguards, manipis, as in manipis lang na handguard. So ang handguard pa fiberglass, hindi yung tulad ngayon ng mga AR ngayon na plastic. Yun, sosi pa, fiberglass ang handguard. Tapos ang buttstock ng rifle na 2-stage, dalawa lang stage ang pwede, is yung fully collapsed and yung fully retracted niya, yung full length niya, kaya 2-stage. Yung buttstock ng rifle is fiberglass din. So by today's standard, yung mga ganyang klase na AR-15 na build, very rare pops na yan, mahal yan kapag makakabili kayo. And kung mapapansin nyo, yung itong carry handle is still built in to the AR na platform. Kasi hindi yan AR, XM177 yan. Very specific yung rifle na yan na built for US Special Forces during the Vietnam War. Dala-dala ng MAC-VSOG sa Cambodian border. So actually meron pa itong iba pa ang niyan. Ito ni retrofit na lang . So sabi niya, tanggalin mo yung niyan bro, yung muzzle device niya, palitan mo into bird cage. Kasi ang ginagamit namin is yung normal na bird cage, hindi na yung naka-attach na diyan na para na muzzle device na luma. So dito built-in pa ang carry handle. Tapos lang talaga siya, primarily for windage lang ang adjustment. Ang elevation nandito sa harap. And ang maganda dito sa rifle na to is very short siya, and very, of course, AR-15 is known for very lightweight. Difference lang din ng XM177E2, wala siyang yung device na nandito sa breech face ng rifle.
yung brush deflector. Wala pa yun ng ano na to, ng model na to. Okay, so next na item na ano niya is nagdadala siya ng sidearm since officer yun. So ang sidearm pa, of course, before pa yung present na era ngayon. Kasi ngayon ang Philippine Armed Forces natin, M4 ang primary na rifle, ang secondary na service firearm is a Glock 17. So yung time niya, ang mga officers lang ang nagke-carry ng secondary. So secondary niya is a Colt 1911. So yun, very specific din na kailangan yung kung anong itsura nung 1911 niya, yun din ang hahanapin ko. So when I dealt with yung 2 items na yun plus yung mga magazines, doon na tayo sa ibang bagay. So, ito lang, brief ko lang na ipakita yung build ng kanyang rifle. So pati ang sling system, kung paano niya to spec. And then ito kasi is from a different manufacturer na meron pang muzzle device dito na iba. So kailangan kong i-chop off yun, device na yun, tapos palitan ko lang ng normal na bird cage na na muzzle device na flash hider, yung standard lang na bird cage. Yan, so glinuin ko pa. So ito naman, yan 1911 na ginagamit niya ganito. Yan, so di ba ganda. So na re-retract yung yung slide. Oops, medyo matigas lang na din na mamanipulate ang hammer, and natatanggal ang magazine. Nahulog ko pa. Ayan, so ito ang kanyang 1911, ito ang kanyang primary na rifle. So, medyo nasa weird angle lang yung camera. So, ang purpose talaga nito is para maipakita in detail yung kamay nitong figure na to. So, some of the fingers are exposed. So, naka-glove sila pero exposed yung ibang daliri. Ang reason yan kung bakit ganyan is for dexterity. Manipulation ng iyong equipment. Kung kukuha ka, magre-reload ka ng ng magazine mo, ng rifle mo, mahirap kung fully gloved yung kamay mo. So for dexterity purposes na meron ka pang talagang actual na feel, yung ibang parte ng ng palad is exposed. So yan, yung mga daliri are exposed for dexterity purpose, para mahawakan for grabbing and manipulation of your weapon system or your equipment. Yun ang purpose. Ang reason naman bakit nag-glove talaga sila during operations is hindi nila alam kung yung terrain na gagapangan nila or yung mga things na hawakan nila, especially at night, which ang primary na operations ng mga sundalo na to, gabi. So, hindi mo alam kung anong mahahawakan mo that could hurt your wrists or yung palad mo. So, talagang gloves is a must to protect yung palad mo. So, let's get tong last na item na to ng accessory before we go to the other talaga na sa katawan. So, dito, of course, basic na issue na turbo fins. So, kasama yan sa equipment nila kapag nag-ooperate sila. Yung seals talaga they never go with yung fins nila. So, meron talagang fins na kasama. And of course, sa kamay, na naka-glove sila, relo. Ang relo is either nasa wrist or nandito o nakalagay dito sa taas ng LBE. But dito sa figure na to, nasa wrist. Pero yun lang, ang watch face is nasa loob ng palad, nasa pulso ng kamay.
Yan. Dito, nakasabit lang dito sa 1:6 scale na figure na to dito sa left arm. Kasi for display purposes. Kasi pangit naman kung hindi nakikita yung turbo fins na nakahang. Kasi ang ano talaga, ang SOP, once nakaalis na sila sa sa dagat, ang fins ina-attach dito sa likod ng figure. So, ang reason yan kung bakit meron dyan carabiner, dito ina-attach ang turbo fins. Okay, so na-discuss na natin yung mga secondary equipment sa periphery ng katawan ng 1:6 scale na build na to. So, we got rid of yung primary and secondary, get rid of yung reasons ng gloves, ang fins. Ngayon, punta na tayo sa main na body. So, ang nakikita natin ngayon dito is body armor. So, body armor, overload bearing, body armor, under load bearing equipment. Yan. So, LBE, very simple lang ang ang LBE. So, hindi sila talagang nagdadala ng napakaraming pieces of equipment. Yung only necessary lang for the operation. Especially, ang mga seals are waterborne. So, the less they carry, mas buoyant sila. Kasi the more equipment that they carry, lulubog ka sa dagat. Malulunod ka. So, yun lang ang reason. The less you carry, better. Ngayon, sasabihin mo sa akin, tatanungin nyo, bakit may may body armor? Reason, okay. The reason na nilagyan ko ng body armor, of course, hindi naman lahat ng times waterborne sila. So, may mga times din talaga na diretso, straight to land ang operation nila. Kaya may din for personal na protection equipment. So, nagba-body armor din sila and nag-helmet na Mitch. So, dito sa figure na to, sa build na to, nilagyan ko na lang talaga ng straight na may body armor dyan to still provide bulk sa body ng figure. Kasi, yung katawan ng base body nitong figure na to, napaka-payat. So, wala siyang, wala siyang mass. So, to create mass, anyway, gumagamit naman din ang ating special forces ng body armor. So, in-incorporate ko na yung ganitong body armor. So, makes sense. It adds to the aesthetic or beauty ng figure. Okay, to the rest of the equipment. So, we have pouches over here. So, pouches on your left side, pouches on your right side. Okay. So, primary na equipment, kailangan nila communications. So, communications, meron silang squad radio. So, squad radio is to communicate between mga fellow operators or other teams. Kasi minsan, they don't operate lang na sila lang 5, yung specific na team na yon. They operate with other SEAL teams. So, minsan papasok 3 teams, minsan papasok 2 teams. So, kailangan ng communication device. So, yung radio, dito nilalagay talaga sa harap. So, kung hindi kailangan yung radio, mga tahimik lang mag-ooperate through hand signals, papatayin ng radio. Dito naman, very specific na meron kang mic na naka-attach sa head ng figure. So, since naka-attach yung mic sa head ng figure, para maka-communicate, ang push to talk nandito. So, yung wiring ng headpiece ng microphone and receiver wires down dito from the back of the figure dyan, going right, tapos down. Ito ang push to talk. Tapos na lang yung wire, extra na wire dito sa ng radio. Ayan. Okay. So radio, knock out na natin.
body armor na knockout na rin natin. So naka-store dito is extra ammunition for the primary na rifle ng operator. So ang dala niya lang sa katawan niya is 1, 2, and 3. So 3 magazines na spare, and then 1 nakasama na sa rifle. So that's it. Ngayon sa ano naman, sa pistol ammo, nandito nakastore. So imbis na grenades yun nandyan, pistol ammo ang nakalagay. So as evidence, yan, bubuksan ko yung mga pouches. So maganda sa 1:6 scale na ano na building ganito, na manipulate nyo ang mga pouches. So I'm the type of person na builder ako na I don't keep pouches empty. And hindi din ako yung type ng 1:6 scale builder na yung napakaraming bagay na nilalagay sa figure. Kasi gusto ko down to spec. Yan. Kasi naman din ako nasa shooting sports din ako. So intindi ko yung culture, ang gun culture. So yan. So may magazine din tayo dyan. So, as evidence lang na I don't keep pouches empty. So, kapag tinuro ko, may laman yan. So, pouches 1, 2, and 3. Rifle magazine pouch. Ditong pouch na to, 1 and 2. Diyan ang pistol pouch for the secondary na firearm niya, which is a 1911 45 ACP. So, hindi din mawawala ang knife. Always have a knife on your person. Hindi nyo alam kung kailangan nyong gumamit ng knife to cut things, especially kung entangle ka into something underwater. Yun, kailangan mo talaga. Yan ang aside from it's a tertiary defense piece of or tool, and knife is a thing that's going to save your life. Yun. So, yung pouch naman dito na nakalagay dyan is for yung IFAK or individual first aid kit. Yun. So, dito sa right arm, ano na lang namin yan, na nilagyan ko dyan ng GPS na device. Para pantay naman yung build ng figure na sa may reload dito sa left na wrist, meron din at least device dito sa right na wrist. So, dito sa right naman sa kanyang strong side, so ang kanyang holster para sa kanyang 45 ACP na pistol, and ang nakalagay dito sa likod naman na pouch are hand grenades. So, bubuksan natin. So, yan. Hand grenades. Ang kinakarry niya, 2. So, yan ang laman ng pouch na yan. So, very simple lang na build. Pero, down to spec. So, this is my review of Philippine Navy SEALs natin. Yan, sa mga kababayan na nagsiservisyo para to protect our border and our security. Thank you for your service. So this is my review of my 1:6 scale custom Philippine Navy SEALs.